Mga mahal na kapatid, napag-aralan po natin kamakailan na may mga taong pinili o ibinukod ang Diyos para sa Kanya bilang Kanyang bayan na binigyan niya ng eksklusibong karapatan at pribilehyo. Ang unang bayang pinili ng Diyos ay ang Israel. Sa kanila po ay ibinigay ang tipan ng Diyos, ang pribilehyong makapaglingkod at sumamba sa Kanya, at ang karapatang magmana ng kanyang mga pangako. Sa kasama ang pala, dumating po ang panahon na ang bayang Israel ay lubusang tumalikod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuway o paglabag sa kanyang mga utos. Kaya nawala po ang eksklusibong karapatan at pribilehyo nila na ibinigay ng Diyos sa kanila. Pagkatapos po ng Israel, ang ipinalit ng Diyos ay ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo, na mismong ang Panginoong Hesukristo ang nagtatag at siya ang lumagay na ulo sa Iglesia na kanyang katawan. Ang mga unang tinawag sa katawan o sa Iglesia ni Cristo ay ang mga Hudyo, ang nagmula sa lahi ni Abraham. Sinundan ng mga Hintil, ayon sa nakasulat sa Roma 9:24 na nagsasabing maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Ano po ang kalagayan ng mga Hintil noong hindi pa sila kaanib sa katawan ni Kristo o hindi pa sila iglesia ni Kristo? Magsisimula po tayong bumasa sa Aklat ng Efeso 2:11 hanggang 12. Kaya't alalahanin ninyo ang inyong dating kalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga Hentil at tinatawag na di halas ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay tinatawag na halas ayon sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ayon po sa ating binasa, ang mga Hintil noong panahong iyon, nung hiwalay pa sila kay Kristo, ay hindi sila kabilang sa bayang Israel. Di sila saklaw ng mga tipan na nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay silang walang pag-asa at walang Diyos. Gayunman, nang sila'y naging bahagi na ng katawan ng Panginoong Kristo, naging kaanib na sila sa iglesia, anong karapatan at pribilehyo ang nakamit ng mga Hintil mula sa Panginoon Diyos? Ang babasahin naman natin dyan din sa aklat ng Efeso, dito naman sa 3 talatang 6, ganito ang sinasabi, na ang mga Hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Batay po sa ating nabasa, ang mga Hintil ay naging tagapagmana at nagkaroon ng bahagi sa pangako ng Diyos na kay Kristo Jesus nang sila'y naging mga sangkap o bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo, na yun nga ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Paano sila naging bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo o ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya ang pagtanggap sa Ebanghelyo o sa mga tunay na mga aral ng Diyos ay isang mahalagang sangkap sa ikapagiging bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo o sa pagkaiglesia ni Kristo. Hanggang kailan po?
dapat manatiling kaanib sa katawan ng Panginoong Kristo ang tao upang makatiyak ng pagtanggap ng mga pangako ng Diyos, pangunahin ang kaligtasan. Pakinggan naman ninyo, nakasulat dito sa Hebreo sa 3, talatang 14. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Ayon po sa ating binasa, tayo ay nagiging kabahagi ni Kristo, katumbas ng nananatili tayong iglesia ni Kristo kung iniingatan nating matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Alin po yung tinutukoy dito na pasimula ng ating pagkakatiwala na dapat nating ingatang matibay hanggang sa katapusan? Pag binasa natin yung talatang yan sa Saling ang Salita ng Diyos, ganito po ang sinasabi, sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Kaya yung pagka-iglesia ni Kristo para pakinabangan natin, dapat matibay nating ingatan yung ating pananampalataya hanggang sa wakas o sa katapusan. Alin pong katapusan o wakas ang tinutukoy? Maari yung katapusan ng ating buhay, yung ating kamatayan, o ang katapusan ng mundo. Ang araw ng paghukom sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo, alinman po ang mauna. Nakalulungkot po, iginigiit ng mga nagtakwil sa atin na nawala na yung karapatan natin bilang mga bahagi ni Kristo nang itiwalag nila tayo. Sa mga katwid, sinasabi po nila na hindi natin pinanghawakang matibay o matatag ang ating pagkakatiwala o pananampalataya hanggang wakas. Gayunman, alam po natin at alam din nila yon na ang tunay na dahilan kung bakit marami sa atin ang hindi makatarungang itiniwalag kung bakit nasa ganito tayong kalagayan, hindi dahil sa guilty tayo sa mga kasalanang ibinibintang nila sa atin. Manapa ay matatag tayong naninindigan sa pagtataguyod at pagtatanggol sa tunay nating pananampalataya sa tunay na mga aral ng Diyos sa iglesia sapagkat sumasampalataya tayo. Tinanggap natin ang karapatan, ang kahalalan na maglingkod sa Diyos ng gamiting kasangkapan ng sugo sa mga huling araw para yung ebanghelyo, yung mga salita ng Diyos na ginagamit ng Diyos na kasangkapan sa pagtawag sa mga hinirang niya makarating sa atin. At yun nga, ang niloob ng Diyos sa dinami-dami ng mga tao sa ating panahon, tayo po yung ibinukod. Tayo po yung tinawag ng Diyos sa iglesia. Noon katulad tayo ng mga hintil, nung wala pa sila sa iglesia, walang Diyos, walang pag-asa, walang karapatan na maglingkod. Pero dahil sa ating kaugnayan sa Panginoong Hesukristo, nagtamo tayo ng pribilehyo ng karapatang galing sa Diyos. Sino kung gayon? Sa iglesia, maging sa iglesia ngayon, ang hindi nakapag-ingat ng kanilang karapatan at pribilehyong galing sa Diyos. Ang binasa po natin ay Hebreo 3:14, itataas ko lang sa talatang 12. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Sino pong hindi nakapag-ingat ng kanilang karapatan at pribilehiyong galing sa Diyos, batay po sa binasa natin, yaong mga kapatid o mga kaanib sa iglesia
na may masamang puso, na walang pananampalataya, o yung hindi na natili sa tunay nilang pananampalataya. Kaya nahiwalay sila sa Diyos na buhay. Kaya para manatili yung kaugnayan natin sa Diyos, yung karapatan, yung pribilehiyo na biyaya niya sa atin, napakahalaga na panatilihan natin ang tunay nating pananampalataya. Pagka tinalikuran natin yon, pagka nawala na ang tunay nating pananampalataya, ang tingin ng Diyos, meron tayong masamang puso. Yon ang maghihiwalay sa atin sa Diyos na buhay. Sa kabilang dako, sinong mga kaanib sa katawan ni Kristo, sa Iglesia ni Kristo, ang makapag-iingat ng kanilang karapatan at pribilehiyong ibinigay ng Diyos. Ang babasahin natin ay nakasulat dito po sa unang Pedro 1:14. Dito po natin babasahin sa saling ang salita ng Diyos. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo nung hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos, upang maingatan o mapangalagaan natin ang karapatan at pribilehiyong bigay ng Diyos sa atin. Dapat tayong maging masunuring mga anak. Mga kapatid, bilang mga sangkap ng katawan ng Panginoong Hesukristo, ang ulo natin ay ang ating Panginoong Kristo, dapat taglayin natin ang isipan ng ating Pangulo, ng ating Panginoong Kristo. Ano ba isipan niya? Nagpakababa sa harap ng Diyos, nagmasunurin sa kanyang mga kalooban hanggang sa kamatayan sa krus. Napakaraming pagtatanggi ng sarili na ginawa ng Panginoong Kristo para masunod ang kalooban ng Diyos. Napakarami niyang tiniis, napakarami niyang naging pagdurusa, at yun nga, hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Pero pinatunayan niya ang kanyang pagiging masunurin. Kaya, maging patakaran natin sa ating buhay. Kung tunay tayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, magmasunurin tayo. Huwag malabagin, huwag masuwayin sa mga kalooban ng Diyos. Sino po sa mga bahagi ng katawan ng Panginoong Kristo ang pangunahing dapat magsilbing halimbawa sa pagsunod o pagtupad ng mga salita ng Panginoong Diyos? Basahin natin ang nakasulat dito sa pahayag ni Apostol Pablo sa Colosas 1:25, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, upang maipahayag ang salita ng Diyos. Sinabi po ni Apostol Pablo, ako ay ginawang ministro ayon sa pamamahalang mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, para sa iglesia, upang maipahayag ang salita ng Diyos. Sa makatwid, bilang tagapagpahayag o tagapangaral ng mga salita ng Diyos ang mga ministro. Ang pangunahing dapat maging halimbawa sa iglesia sa pagsunod o pagtupad ng mga batas o ng mga utos ng Diyos. Ang tunay na kahulugan ng leadership by example ay dapat palaging makita sa mga ministro, lalo na sa mga tagapanguna. At yun ang nakita natin sa mga naunang namahala sa iglesia at maraming mga tapat na ministro sa iglesia noon.
nakalulungkot ngayon. May mga ministro, mga tagapanguna pa, na hayag sa iglesia na namimili ng mga utos ng Diyos na susundin. Ang kaya lang nilang sundin at tuparin ay yung natatapat sa sariling gusto nila. Pagka hindi na natapat sa sariling gusto, susuway na. Lalabagin na ang kalooban ng Diyos kahit makasira sa imahe ng iglesia at sa ministeryong ipinagkatiwala sa kanila. Tuloy, iyon ang sinusundang halimbawa ng ibang mga kaanib sapagkat ang paniniwala nila tama yun sapagkat nakikita nila na ginagawa ng mga ministro ng mga tagapanguna. Magbigay lang po tayo ng ilang halimbawa ng mga aral ng Diyos na sinusuway ng maraming mga ministro ngayon na sumisira sa dangal ng iglesia at sa ministeryo. Ang pag-iibigang magkakapatid, ang paggalang sa mga magulang at ang pagpapatawaran. Marami pa pong iba. Pero ito lang muna yung binanggit namin sa inyo. Optional lang ba? Volitional lang ba ang pagsunod sa mga utos na ito ng Diyos? Hindi po. May nakatakdang mabigat na parusa sa mga sumusuway sa mga utos na ito ng Diyos, sa mga napopoot sa kapatid, sa hindi marunong magpatawad at sa mga lumalapastangan sa mga magulang. Maraming ganyan ngayon sa iglesia. Palibhasa nakikita sa mga tagapanguna, nakikita sa mga ministro. Kaya ginagawa na rin ng mga karaniwang kaanib. Tinatakwil kahit sariling kamag-anak, pumapayag na mawasak ang tahanan dahil sa paglabag sa mga utos ng Diyos. Ang mga tunay na iglesia ni Kristo, masunuring mga anak. Kung ano yung utos, kung ano yung ayon sa kalooban ng Diyos, yun ang ginagawa. Nagdaramdam sila. Pagka meron silang nalalabag, pagka meron silang hindi nasusunod, abot-abot ang paghingi ng tawad sa Diyos, ng pagmamakaawang, pagpaumanhinan yung kanilang pagkakamali, yung kanilang pagkukulang, sapagkat ayaw nilang makalabag. Pero ngayon, yung pagtatakwilan, yung pagkakapuotan, yung pagtatakwil sa magulang, bumilang na ng maraming mga taon. Samantalang yung pagpapatawad sa nagkamali, sabi nga ng Panginoong Kristo, huwag lubugan ng araw. Dapat magkasundo. Hindi lang araw ang lumubog. Mahabang panahon, mahabang bilang ng taon, ang nasayang, ang naaksaya ng mga pangunahin sa iglesia na dapat magpatupad ng mga kalooban ng Panginoon Diyos. Bakit merong nagkakaganon sa iglesia? Hindi lang mga kaani, pati mga ministro, mga tagapanguna pa. Sino ang may gawa sa kanila noong kanilang pagsuway? Pakinggan nyo, nakasulat dito rin sa Efeso, sa 2, talatang 2, ganito ang sinasabi. Na inyong nilakara noong una, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Bakit po may mga ministro at mga kaanib sa iglesia ang nahulog sa pagsuway? Sino ang may gawa sa kanila noon? Meron pong ibang espiritu na naghahari sa kanila. Hindi ang espiritu ni Kristo. Hindi ang isipan ng Pangulo ng Iglesia, kundi ng Pangulo ng kapangyarihan ng hangin, si Satanas, o ang espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa makatwid,
si Satanas, ang diablo, ang dahilan kung bakit may nagiging masuwayin sa mga kaanib at sa mga ministro pa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi po dapat mangyari yun. Pagka masuwayin ang isang kaanib sa Iglesia, hindi na si Kristong nangungulo sa kanya. Sapagkat ang Panginoong Kristo masunurin, hindi masuwayin, hindi malabagin. Kung ano kalooban ng Diyos, gagawin niya yun kahit may pagtatanggi ng kanyang sarili. Nawala na yun eh. Yung pagtatanggi ng sarili sa iba. Ang pinanghahawakan, sila yung nasa kapangyarihan. Sila ang dapat masunod. At ang pagsunod, walang pagtatanong. Walang bulong-bulong. Kung ano ang ipinagubilin kahit mali, sundin ninyo. Ganyan ang nangyayari sa iglesia ngayon. Makabubuti ba sa kanila yan pag hindi sila nagbago? Ano po ang tiyak na mangyayari sa mga masuwayin o sa mga malabagin? Dinggin ninyo, nakasulat dito po sa Hebreo, sa 2:2-3. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo. At ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makaiiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito ay totoo. Ano po ang tiyak na mangyayari sa mga masuwayin? Ang sabi sa talata, bawat sumuway o lumabag ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Ganun po ang hustisya na galing sa Diyos. Hindi umiiral ang inhustisya sa Diyos. Bawat sumuway o lumabag ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makaiiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Kaya, kahit naging kaanib tayo sa iglesia, kahit naging ministro pa, kung masuwayin at malabagi naman tayo sa mga utos ng Diyos, hindi rin tayo maliligtas. Hindi rin tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Hindi po dahil sa yung pangalan natin ay nasa talaan ng iglesia, ay nakatala na tayo sa langit. Napapasok na tayo sa kaharian ng langit. May pagbubura ang Diyos sa talaan. Yung tunay na pagtitiwalag. Ang Diyos mismo nagbubura. Ang Diyos mismo nag-aalis sa talaan. Pero sino nga yung hindi maliligtas? Sino nga ang hindi maliligtas? Yung manlalabag. Yung mga masuwayin. Wala silang karapatan sa pagpasok sa kaharian ng langit. Ano ikakikilala? Sa mga kaanib sa iglesia na nagpapabaya sa dakilang kaligtasan o sa kanilang karapatan sa pagpasok sa kaharian ng langit. Basahin natin ang isang talinghaga ng Panginoong Kristo, nakasulat dito sa Lucas 14:16-24. Datapwat sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanik ko sa iyo
na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamani ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makakaparoon. At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon sa galit ng puno ng sambahayan, ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pingkaw at ang mga bulag at ang mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-uutos mo at gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Mga kapatid, ang isa sa palatandaan ng nagpapabaya sa dakilang kaligtasan o sa karapatan sa pagpasok sa kaharian ng langit ay yung pagiging mapagdahilan. Ang binasa natin ay talinghaga ng Panginoong Kristo tungkol sa naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. Subalit nung nakahanda na ang lahat ng bagay sa hapunan, ay parang iisang nagdahilan ang mga inanyayahan kaya hindi sila makadadalo. Ano po ang dahilan? Nung una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tignan. Ipinamamanik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Ano naman ang dahilan ng ikalawa? Bumili ako ng 5 magkatwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanig ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Kung inyong napansin, ang pinakakaraniwang dahilan ay tungkol sa kabuhayan o paghahanap buhay o pagtatamo ng material at pisikal na pangangailangan para hindi matupad yung inaasahan sa kanila. Bukod dito, ang dahilan naman ng isa ay bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo. Ano nangyari nang dumating ang alipin at ibinalita ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon? Ang Panginoon ng bahay na naghanda ng malaking hapunan ay naggalit at sinabi sa alipin, walang sino man sa mga taong inanyayahan ang makakatikim ng aking hapunan. May karapatan na sana na makadalo doon sa malaking hapunan, mapagdahilan. Kung ano-ano ang ikinakatwiran, nawalan sila ng karapatan sa pagsalo doon sa malaking hapunan. Waring ang mga dahilang ibinigay ng mga hindi nakatugon sa paanyaya ay valid o makatwiran. Gayunpaman, hindi po tinanggap ng Panginoon na nag-anyaya dahil kilala niya sila. Nalalaman niya na ginagamit ng mga inanyayahan ang kanilang kalagayan sa buhay bilang dahilan para hindi makasunod sa Kanya. Sana mga kapatid, bilang mga lingkod ng Diyos, hindi tayo masumpungan sa anumang pagdadahilan para umiwas sa pagtupad ng ating mga tungkuling bigay ng Diyos sa atin. Na ang pangunahin nga dito ay ang pagdalo sa ating mga pagsamba. Dati, nung wala pa yung problema sa iglesia, nung matuwid, mabuting halimbawa ang mga namahala, yung pagpapahalaga ng mga kaanib sa iglesia sa pagsamba ay hindi matatawaran. Hindi sila pumapalya sa pagsamba.
Nauunawaan nila ang kahalagahan ng pagsamba, yun ang kanilang kaukulan, yun ang dahilan kung bakit sila nilalang at tinawag ng Diyos sa paglilingkod na ito. Gayunpaman, nakalulungkot kahit ngayon, marami ang patuloy na gumagawa ng mga dahilan upang bigyang katwiran ang kanilang paglabag o pagsuway sa mga batas o sa mga utos ng Diyos. Merong mga kaanib dahil sa nangyayari sa iglesia, kusang umalis sa iglesia, ayaw nang dumalo sa pagsamba, dahil nga sa nangyayari sa iglesia. Dahil ba doon ay hindi na gagawa ng paraang makasamba? Ano ba itong ginagawa natin, mga kapatid? At wala tayo sa kapilya, hindi tayo makapasok, bawal sa atin. Pero hindi natin pinababayaan ang pagsamba. Naunawaan natin yun eh. Pinatutunayan natin sa Diyos ang ating pagkamasunurin. Ang nakalulungkot sa iba, nananatili sa iglesia. Kahit may nakikita silang mga maling nangyayari, tinatanggap ang mga maling tagubilin, sumusunod pa rin. Sinisikap nilang bigyang katwiran ng kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng pag-aangking, sinusunod lamang nila ang kanilang mga tagapanguna na humahanap sa kanila ng ganap na pagsunod nang hindi nagtatanong. Ngunit higit sa lahat, natatakot silang matiwalag din. Sapagkat pagka nagtanong ka sa mga nangyayari sa iglesia, ay magdududahan ka na. Hindi ka sumasampalataya, hindi ka napasasakop sa pamamahala, ititiwalag ka. Gaya ng nangyari sa marami. Hindi lang individual, pamilyang mga kaanib sa iglesia, pinagtitiwalag ng kasalukuyang pamamahal. Hindi namamalayan ng mga bulag na sumusunod na yung pagsunod sa mga baling tagubilin at di sang-ayon sa mga utos ng Diyos ay isang uri ng pagsuway sa Diyos yun. Pagka naiba na ang tinutupad kaysa dapat tuparin ng isang iglesia ni Kristo, pagsuway na sa Diyos yun. Tandaan po natin, ang mga mapagdahilan ay hindi makasasalo ni makatitikim ng malaking hapunan. Yun ngayon ang linawin natin. Alin po ang tinutukoy sa talinghaga na malaking hapunan na hindi matitikman ng mga mapagdahilan. Dito natin babasahin sa Apokalipsis sa 19, 6-7 at 9, ganitong sinasabi. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog, na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga galak at tayo'y mangagsayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sinabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Ang malaking hapunan na hindi po matitikman ng mga mapagdahilan, kaya hindi lubos na makasunod sa mga kalooban ng Diyos, ay ang hapunan ng kasal ng kordero. Sino po ang tinutukoy na kordero na ikakasal? Ang Panginoong Hesukristo. Kanino siya ikakasal? O makakasama niya doon sa kaharian ng Diyos sa langit? Sa marami na po nating pag-aaral, ang tunay na iglesia na itinulad sa dalagang malinis. Pagka nakahanda na iglesia, darating na yung takdang pagkakasal. Kaya kailangan, dapat, nasa iglesia malinis. Malinis ang buhay. Banal ang buhay. Kahit nasa iglesia, kung mapagdahilan naman. Kaya hindi makasunod sa mga utos ng Diyos, hindi makakatikim ng malaking hapunan doon sa langit,
katumbas ng hindi sila maliligtas sa araw ng paghuhukom. Kaya, ano po ang kailangan nating lahat upang makapanatili tayong sumusunod sa lahat ng mga kalooban ng Diyos, sa gayon ay matanggap natin ang kanyang mga pangako. Basahin natin ang sagot dito po sa Hebreo, sa 10, talatang 36. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ano po ang kailangan nating lahat? Upang makapanatili tayong sumusunod sa lahat ng mga kalooban ng Diyos, sa gayoy matanggap natin ang kanyang mga pangako. Ang sabi ni Apostol Pablo, kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Bukod sa pagtitiis, ano pa ang dapat nating taglaying katangian para manatili tayong nakasusunod sa mga kalooban ng Diyos hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo? Basahin natin ang sagot dito po sa Santiago, sa 5, mga talatang 7 hanggang 8. Ganito po ang ating mababasa. Mga kapatid, maging matiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan ninyo ang magsasaka, matiyaga niyang hinihintay ang unang pag-ulan. At pagkatapos niyang magtanim, matiyaga rin siyang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang sabi ng mga apostol, mga kapatid, maging matiyaga kayo. Hindi sinabing, pwede na kayong manghimagod sa pagtupad ng inyong tungkulin o sa pag-iingat ng inyong karapatan at pribilehiyong bigay ng Diyos, kundi maging matiyaga kayo. Hanggang kailan tayong lahat, hindi lang yung mga karaniwang kaanib, lalo na mga ministro, lalo na ang mga tagapanguna, hanggang kailan tayo dapat magtiyaga? Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yung iba, kaya lang naging matiyaga at matiisin nung buhay pa ang sugo, nung buhay pa ang KRD. Pero ngayong wala na sila, sa piling ng iglesia, kanya-kanya na. Sabi ng Biblia, hanggang sa pagdating ng Panginoon, dapat tayong magtiyaga. Gaano ba tayo dapat maging matiyaga? Sabi ng Biblia, pagmasdan ninyo ang magsasaka, matiyaga niyang hinihintay ang unang pag-ulan. At pagkatapos niyang magtanim, matiyaga rin siyang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Alam po nating lahat na ang pinakamahirap na gawin ng isang magsasaka ay ang maghintay. Una sa lahat, ang panahon ng paghihintay ay mas mahaba kaysa sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Sa panahon ng paghihintay, ang isang magsasaka ay nag-aalala na ang ulan ay maaaring hindi dumating o maantala, na maaaring magdulot ng pagkatuyo sa kanyang pananim. Nag-aalala rin siya na dumating ang mga bagyo na maaaring magdulot ng malakas na hangin at pagbaha na sisira sa kanyang pananim. Ang lahat ng ito ay tiyak na makasisira sa pananim kung darating. Gayunpaman, nananatili ang magsasaka, matiyaga, umaasa, at dumadalangin na ang bunga ng kanyang pagpapagal ay hindi mawalan ng kabuluhan. Kaya masayang-masaya ang mga magsasaka kung nairaos yung pagtatanim, yung panahon ng pagtatanim at pag-aani, sapagkat kita niya ang bunga ng kanyang pagpapagal, hindi na sayang. Sabi ng mga apostol, dapat din kayo magtiyaga. Tibayan ninyong inyong loob dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang hinihintay natin, hindi lang yung pag-aani ng bunga
ng ating pananim, kundi yung pag-aani ng buhay na walang hanggan pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, lubos po kaming umaasa, kaming mga ministro ng AGM, at nananalangin na aming mga itinuturo sa inyo ay makatulong upang muling mag-alab ang ating sigasig at determinasyon kung tila nawawala na tayo ng pag-asa at pagtitiyaga sa pag-iingat sa ating karapatan at pribilehyo na tinamo natin sa Diyos. Manatili tayong matiisin at matyaga hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pero hindi po natin kayang mag-isa. Mga tao tayong may hangganan ng kakayahan, may hangganan ng kayang tiisin. Paano natin magagawang makapagtiis at makapagtiyaga habang naghihintay sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan? Pakinggan niyo itong huling talatang babasahin ko sa Awit sa 37:5-7 nitong magandang balita Biblia. Ganito ang sinasabi. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Ihahayag niya ng malinaw na ikaw ay matuwid at makatarungan, kasing liwanag ng sinag ng araw sa katanghaliang tapat. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon at magtiyagang maghintay sa gagawin niya. Mga kapatid, wag na wag po nating isipin na hindi batid ng Diyos at wala siyang pakialam sa mga pinagdadaanan natin sa buhay natin ngayon. Kaya sa halip na talikuran, ang karapatan at pribilehiyong bigay niya sa atin, sundin natin yung sinasabi sa atin ng talata. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat ng lakad ng ating buhay. Magtiwala tayo sa Panginoon at tiyak na tutulungan niya tayo. Yun ang napakahalaga sa buhay ng mga iglesia ni Kristo, yung pagtulong ng Diyos. Nangako siya na ihahayag niya ang katwiran at katarungan na kasing liwanag ng sinag ng araw at katanghali ang tapat. Kung merong inhustisya man, kung merong kawalang katarungan man ngayon na nangyayari sa iglesia, sa mundo, mga kapatid, darating ang takdang panahon, ihahayag ng Diyos, maghahari ang kanyang katwiran at katarungan. Ang sabi pa sa talata, pumanatag tayo sa piling ng Panginoon at magtiyagang maghintay sa gagawin niya. Makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Walang imposible sa Diyos. Yung sinasabi namin sa inyo, darating ang panahon, ibabalik ng Diyos ang iglesia sa dati nitong banal, maayos, maluwalhating kalagayan. Gagawin ng Diyos yun. Bakit? Sapagkat ang iglesia ay dapat maharap sa Panginoong Kristo na banal, malinis, walang kapintasan, karapat-dapat sa pagkakasal doon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya, huwag tayong mag-aalinlangan sa magagawa ng Diyos at sa kanyang mga pangako sa iglesia. Ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw ay bayang hindi pinabayaan. Hindi tayo iiwan ng Diyos na mag-isa. Sa panahon ng pagsubok, pag nanalangin tayo, sasagutin tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid na matyagang tumatalo sa pagtitipo natin, hindi po nasasayang. Hindi nawawala ng kabuluhan ng pagtitiyaga ninyo, ang pagsasakit ninyo para sumamba sa Diyos, para makinig ng kanyang mga aral na gagabay sa atin sa matuwid na pamumuhay at paglilingkod. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ibiyaya ang lahat ng inyong pangangailangan. Tulungan kayo sa pagharap sa mga suliranin. Pagalingin kayo kung kayo'y may karamdaman. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Aming Ama,
Napakasarap mo pong magmahal kahit na mahirap maglakbay sa mundong ito at maraming suliranin sa pagtataguyod ng aming kahalalang biyaya mo sa amin. Lagi ka pong nariyan para tumulong, mag-ingat at magligtas sa amin. Kaya magpahanggang ngayon, gaano man karami ang mga pagsubok sa buhay, nakakapagtiis kami, nakakapagtiyaga kami para ibuhay ang iyong mga kalooban. Panginoon, namamalaging tao kami na may hangganan ang kakayahang magtiis. Kaya naman isinusuko po namin ang aming mga sarili. Baka meron kang mga lingkod na sumasamba ngayon na labis na nahihirapan, labis na nabibigatan sa mga suliraning nararanasan sa mundo. Baka merong halos mawala na ng pag-asa, nasisiraan ng loob, maawa ka po, Ama. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, palakasin mo pang mga lingkod mo, lunasan ang aming mga bagabag, bigyan kami ng kaaliwan. Ang mga may karamdaman, haplusin mong katawan, pagalingin mo, dugtungan mo pa po ang buhay, palakasin mo pa. Pangako namin habang nabubuhay kami, magpapatuloy kami sa paglilingkod. Maraming maraming salamat po, Ama, sa dinami-dami ng mga tao sa mundo. Kami po ang tinawag mo sa iglesia. At pinadaan mo man ang iglesia sa mabigat na pagsubok, kami pa rin ang tinutulungan mong makapanindigan sa panig ng iyong katotohanan. Panginoon, maaari po ba hanggang sa wakas na ng buhay namin o hanggang sa pagparito ng iyong bugtong na anak, maingatan namin ang aming karapatan at mga pribilehiyong kaloob mo sa amin. Panginoong Hesukristo, malapit ka ng isugo ng Ama. Huwag mo kaming kalilimutan sa dakilang araw na iyon. Ang tingin mo sa amin ay ang aming mga naging pagtitiis, ang aming mga naging pagpapagal at pagtitiyaga. Limutin mo na po ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Takpan mo ng iyong mahalagang pag-ibig para walang maging hadlang sa pagtatamo ng pangako mong kaligtasan at ng walang hanggang buhay. Ang totoo, sabik na kami na dumating ang dakilang araw na yaon para mawakasan na ang lahat ng paghihirap at tiisin namin sa buhay na ito. Subalit kung kulang pang mga tiniis namin, tulungan mo po kami at ng Ama na makapagtaguyod ng aming kahalalan. Ama, tumitiwala kami, tinanggap mo po ang aming pagsamba, iginawad mo sa amin ang iyong mahalagang basbas, muli kang nagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagkukulang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.